Julian's POV. Dahil sa problema kay Carson tuwing papasok ng opisina si Demetrio, sumasaglit to sa bahay namin para tulungan si Mommy na alagaan na nagsusungit kong kapatid. Di na namin alam ang gagawin sa kanya. Wala nagtatagal na tagapag-alaga dito dahil sinusungitan. Hindi rin namin pwedeng utusan ng mga kasambahay dahil takot na rin sa kanya. At kapag pilitin namin na pagsalbihan si Carson, baka pati kami. Layasan din kaya't ang ending kaming dalawa ni Mommy ang sarita na nag-aalaga kay Carson. Di naman kasi po pwedeng pabayaan to. Para tong mabangis na leon na ayaw magpalapit sa ibang tao. Kahit nga kaming dalawa ni Mommy sinusungitan siya, pero di naman sa obra sa katarayan namin. Talagang pinapatulan namin siya. Panahon na lang siguro makapagsasabi kung magbabago pa ba ito. Wala tong balak gumaling dahil kahit ang paglabas ng kwarto para sana makapagpaaraw man lamang, ayaw niyang gawin. Nagmumukmok lang to sa loob ng kwarto sa mahigit 3 buwan pagkatapos ng aksidente. Pati si Daddy Cairo sumusuko na rin sa ugali ng anak niya. Hindi niya ito mapagsabihan dahil kapag kinakausap niya si Carson, hindi rin siya sinasagot. Laging dinadahilan ni Carson na pagod na siya at gusto niya magpahinga. Ganito ang senaryo ng buhay pamilya namin, hindi namin alam kung paano malulutas. Kung cooperative lang sana si Carson, pwede pa siguro siyang makalakad. Pero parang wala na talaga siguro tong ganang mabuhay. Napabayaan na rin ito ang sarili. Ang dating clean cut niyang buhok at makinis na mukha wala na. Hanggang balikat ng buhok nito at puro balbas na rin. Ibang-iba na talaga siya simula na ng aksidente siya. Nawala ang Carson na puno ng pangarap sa buhay. Ma'am, nakaready na po ang mga gamit na dadalhin ni Baby Russell? Natigil lang ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang boses ni Rosita. Dahil weekend bukas isasama ko silang dalawa ni Baby Russell sa bahay ng mga magulang ko. Napag-usapan na namin ni Demetrio kagabi pa na pagkatapos niyang lumabas ng opisina sa bahay ng mga magulang ko. Dediretso, balak namin doon magpalipas ng gabi. Masyadong stress na ang mommy niya sa mga nangyari. Di nga niya na halos maalagaan ang ampon nilang si Baby Morgan. Nakadepende na rin kasi din ito sa yaya dahil inaagaw na ni Carson ang buong oras nito. Okay na yan, aalis na tayo? Sagot ko sa kanya. Kaagad naman tong tumango. Mabilis lang kaming nakarating ng bahay. Pagpasok pa lang ang sasakyan ko sa gate nang mapansin ko si Mommy na matyagang nakaantabay sa amin. Mukhang hinihintay nito ang aking pagdating. Mabuti naman at dumating ka na. Hindi ko na alam ang gagawin sa kapatid mo. Kanina pa siya nagwawala. Lahat ng pagkain pinapasok sa kwarto niya ayaw niyang kainin. Wika nito. Kita ko sa mukha ni Mommy ang sobrang stress. Bakit ayaw niya? Sinasabihan na naman ba siya ng masamang espiritu? Dapat talaga siguro tumawag na tayo ng pari eh. Hindi na normal ang ugaling pinapakita ni Carson. Habang tumatagal lalo siya nagiging bayolente. Sagot ko naman. Ilang beses ko na siyang kinausap pero ayaw niyang makinig. Kagabi nangingi siya ng alak sa isa sa mga kasambahay pero hindi siya binigyan kaya't nagwala. Pinagsisira niya lahat ng pupwedeng masira sa loob ng kwarto niya. Kausapin mo nga yung kapatid mo. Kapag magtagal pa siya ng ganyan, baka bigla na lang akong atakin sa puso dahil sa konsumisyon sa kanya. Sagot naman ni Mommy sa akin. Wala akong choice kundi tumango. Ibig po bang sabihin hindi pa siya kumakain ng agahan hanggang ngayon? Tanong ko. Kagabi pa siya walang kain. Pumasok ng opisina si daddy mo na kulang sa tulog dahil halos magdamag naming binabantayan yung kapatid mo. Kulang na nga lang itali na namin yan eh. Baka sa sunod sarili niya na ang sasaktan niya dahil sa mga kalokohang ginagawa niya. Sagot ni Mommy. Parang bigla sumakit ang sentido ko dahil sa sinabi niya. Ang hirap pala mag-alaga ng kapatid na sintigas ng aspalto ang bungo dahil sa sobrang katigasan ng ulo. May nakaredy ng pagkain sa mesa. Ikaw nang bahala mag-akyat. Ako na munang bahala kay Baby Russell. Si Rosita na lang isama mo dahil lahat ng mga kasambahay dito ay takot na sa kanya. Muling wika ni Mommy. Napapailing na lang ako bago ko sanabihan si Rosita na samahan niya ako. Walang pag-aalinlangan na kaagad naman itong tumango. Sana hindi ito matulad sa ibang kasambahay na natotroma dahil sa ugali ni Carson. Wala na rin kaming makuhang tagapag-alaga na nagsusungit kong kapatid, kaya't wala akong choice kundi kami talaga ni Mommy ang magsasakripisyo. Dinaanan lang namin ang pagkain nakalagay na sa tray at kaagad na kaming umakyat ng second floor para puntahan si Carson sa kanyang kwarto. Pagdating sa tapat ng kwarto ni Carson, kumatok lang ako ng 3 beses bago ko binuksan. What? Kaagad na singhal ko bago kami nakapasok ng kwarto. Kaagad ko naman tong sinamaan ng tingin. Nakaupo to sa kanyang wheelchair habang may hawak na libro. Ano what?
Kung kinain mo lang sana tong breakfast mo, hindi na sana kita i-istorbohin ngayong umaga. Ano ba, Carson? Ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Si mommy nadatnan ko ngayon lang na stress na stress. Bakit pang hirap mong intindihin? Di ko na napigilan pang bigkas sa kanya. Sinabi ko naman kasi sa inyo, pabayaan nyo na ako. Bakit ba napakahirap para sa inyong gawin yon? Kung pagod na kayo, mas pagod na ako. Umalis ka na sa kwarto ko at hindi ko kailangan ng awa ninyo. Galit naman na sigaw ni Carson. Shock akong napatitig sa kanya. Sa totoo lang, sa tanang buhay ko, ngayon na lang ako nasigawan ng ganito. Nagbago na nga siya. Tuluyan ang kinain ng galit ang puso niya. Di ko tuloy maiwasan na maluha. Kita ko naman ang guilt sa kanyang mga mata habang nakatitig sa akin. Bakit? Carson, hindi mo kami kaaway. Kapamilya mo kami kahit sana wag ka namang ganyan. Hindi ko man lang naisip ang effort na ginagawa namin araw-araw para sa'yo. Kung ayaw mo akong makita, sige, ayos lang. Pero sana, kainin mo ang pagkaing dala ko. Sagot ko sa kanya at nagmamadali nang lumabas ng kwarto. Hilam ang luha sa aking mga mata na bumaba ng hagdan at di ko man lang namalay na hindi pala nakasunod sa akin si Rosita. Carson's POV. Mahirap tanggapin sa akin ang inaasahan kong babaeng makakasama ko habang buhay, hindi sumipot sa mismong araw ng aming kasal. Sa maikling panahong nakilala at nakasama ko si Valerie, alam ko, minahal ko ito. Kaya nga noong nakaraan, nagkaroon ako ng pagkakataong na yayain tong pakasal, ay sobrang saya ko dahil kaagad tong pumayag. Hindi ko naman akalain na isang malaking kahangalan ang pagbibigay ko ng buong tiwala ko sa kanya. Hindi niya ako sinipot sa mismong araw ng kasal at parang gusto kong malusaw sa sobrang kahihiyan na nararamdaman ko. Saksi lahat ng mga mahal ko sa buhay kung paano ako naghintay sa tapat ng altar pero hindi dumating ang aking bride. Hindi ko naman alam na wala naman naghintay sa tapat ng altar. Wala naman pala talagang balak na magpakasal sa akin si Valerie. Sobrang hirap. Gusto ko lang naman sana siyang makausap kaya ako umalis, kaagad ng simbahan. Pero pagdating ko sa bahay nila natanaw ko siya mula sa labas na may kahalikang lalaki. Para akong pinagsakloban ng langit at ng lupa. Ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Niloloko niya pala ako? Sa sobrang sama ng loob na nararamdaman ko, kaagad ako nag-drive papaalis. Sinadya ko talaga na ibangga ang kotse ko sa kasalubong na bus. Alam kong kahangalan ng ginawa ko niyon dahil posible na may mga inosenteng taong madamay pero wala akong pagpipilian. Pakiramdam ko na mga sandaling iyon wala nang halaga ang buhay ko. Kasalanan ko kung bakit nakaupo ako ngayon sa wheelchair. Sa mahigit 3 buwan pagkatapos kong naaksidente, aware naman ako sa sarili ko na malaki na ang pinagbago ko. Na hindi na ako ang dating Carson. Alam ko na ihirapan ang lahat sa akin, lalo na sila mommy at daddy. Pati na rin ang nag-iisa kong kapatid na si Julian. Kaya lang kapag nakikita kong awa sa kanilang mga mata, lalong nadadagdagan ang galit sa puso ko. Kung di lang sana ako niloko at pinaasa ni Valerie, hindi sana mangyayari sa akin to. Alam kong nagiging worst na ako nitong mga nakarang araw. Takot na sa akin lahat ng mga taong nakapaligid sa akin. Hindi ko lang talaga makontrol ang sarili ko at talagang yamot na yamot ako sa mga taong lumalapit sa akin at nag-e-extend ng tulong. Feel na feel ko talaga ang pagiging inutil ko. Katulad na lang ngayong umaga. Wala naman sana kung balak sigawan si Julian. Kaya lang dahil sa bad temper ko, nagawa ko na naman. At huli na para magsisi at ayoko rin naman humingi ng sorry. Mataas ang pride ko eh. Parang mas gusto kong kamuhian na lang nila ako at hayaan na lang na mamatay. Ang sungit. Natigil ako sa pagmumuni-muni nang marinig ko ang bulong ng babaeng kasama ng kapatid kong si Julian. Kung hindi ako nagkakamali, yaya ito ng pamangkin kong si Russell na anak na nag-iisa kong kapatid. Kaagad na naagaw ang atensyon ko sa kanya. Wala sa sariling tinitigan ko ito habang hawak niya pa rin ang tray na may lamang pagkain. What are you doing here? Bakit di ka pa sumunod sa amo mo? Umalis ka na at dalhin mong lintik na pagkain yan dahil wala akong balak kumain? Buliw ko sa kanya. Parang wala naman tong narinig at naglakad pa talaga sa kalapit na lamesa. Nilapag ang dalang pagkain. Pahalokip-kip ako nitong tinitigan. Ang pangit yun na pala talaga, sir. Kaya siguro takot ang lahat ng kasambahay ninyo sa inyo. Para po kasi kayong ermitanyo? Prangkang wika nito na nagpagulat sa akin. Kahit na binuliwan ko na siya, parang wala lang sa kanya. Ibang mga kasambahay nga. Titigan ko lang nanginginig ng tuhod eh. Pero itong kaharap ko ngayon parang matapang nga. Kaya siguro kasundo to ng kapatid kong si Julian. Hoy, idiot! Hampas tupa?
Lumayas ka ng kwarto at dalhin mo yung pagkain dala mo. Kung hindi, baka may kalalagyan ka sa akin. Nagbabanta akong wika sa kanya. Matalim ko tong tinitigan pero nagulat ako dahil pinagtaasan niya lang ako ng kilay. Hays, hilig magbanta. Sinong tinatakot mo? Ni hindi ka nga makatayo dyan sa wheelchair mo eh. Kung di lang ako naawa kay Ma'am Julian, kanina pa kita nilayasan eh. Di naman ikaw ang amo ko. Sagot nito sabay irap. Tulala naman akong napatitig sa kanya. Saan ba napurot ang kutang lupa na to ng kapatid ko? Ang lakas ng loob niyang sungit-sungitan ako. Hindi ba siya natatakot mawalan ng trabaho? Wala sa sariling napatitig ako sa babaeng nasa harapan ko. Ewan ko ba, kahit na ang galing niyang sumagot-sagot sa akin, hindi man lang ako nakakaramdam ng inis sa kanya. Hindi katulad sa mga nauunang na-hire nila mommy na mag-alaga sa akin. Nakikita ko palang napapasok sila dito sa kwarto ko. Umaakit ng dugo ko sa ulo kaya't ang ending, palagi ko silang nasisigawan. Pero itong Rosita na to, nayaya ng pamangkin ko, hindi ko mawari kung anong meron sa kanya. Ngayon ko lang din to napagmasta ng maayos. Although, palagi ko tong nakikita noon dahil sinasama to ng kapatid ko kahit saan magpunta. Pero palagi lang tong nakayoko. Parang dito nag-i-exist sa paningin ko. Alam kong wala itong nilagay na kahit anong kolorete sa mukha, pero ang ganda niya pa rin. Maliit ang mukha at medyo matangos ang ilong. Ang kilay nito hindi man lang yata inayos. Bumagay naman sa mata nito na may mahahaba at malalantik na pilik mata. Dagdagan pa ng labi na parang kay sarap halikan dahil sa natural nitong kulay. Mamula-mula yon at alam kong walang bahid ng lipstick. Ang swerte naman ng pamangkin ko. Imagine nagkaroon siya ng magandang yaya. Bata pa lang maganda na ang nag-aalagang babae. Paano pa kaya kung lumaki na to? Sa isipin yon parang gusto kong kutosan ang sarili ko. Kung saan na napupunta ang isipan ko. Bigla ko ring nakalimutan ko anong sitwasyon ko ngayon. Di dapat ako magpadala sa mga ganitong klaseng pag-iisip. Yaya ng pamangkin ko tong nasa harapan ko kaya hindi ko siya dapat pagpantasyahan. Tapos na po ba kayong titigan ako? Baka gusto niyo na pong kumain. Narinig kong wika pa nito. Nakahalokip-kip to pero nakataas ng kilay. Bakit ang cute niya pa rin tingnan? Dapat nga mainis ako dahil parang di niya naman ako ginagalang. Sino ba siya? Ang lakas ng loob niyang utusan akong kumain. Hindi nga ako mapilit nila mommy at Julian. Siya pa kaya? Gayong sinusweldohan lang naman siya ng kapatid ko. Ilabas mo na mga pagkain na yan. Wala akong gana. Malamig kong sagot sa kanya at kunwari, muli kong tinoon ang atensyon ko sa hawak kong libro. Wala ako nakuhang sagot mula sa kanya kaya muli kong tinaas ang aking paningin at nagulat pa ako dahil nakaupo na to sa gilid ng kama ko. Ngiti-ngiti habang nakatutok ang mga mata sa kanyang cellphone. Parang gustong manlaki, pati butas ng ilong habang pinagmamasan ito. What are you doing? Halos dumagundong ang boses ko dito sa loob ng kwarto kaya hindi nakaligtas sa paningin ko na muntik na nitong nabitawan ng cellphone dahil sa pagkagulat. Takang-takang tumitig sa akin habang kumibot-kibot ang kanyang labi. Shit! Di ko tuloy maiwasang mapalunok ng aking laway. Ano ba yan? Di yun naman po kailangan sumigaw, sir. Di naman po ako bingit. Saka bakit po ba kayo nagagalit? Alangan namang habang buhay akong tatayo na pwede namang maupo. Kung kinain nyo na sana ang pagkain na yan, kanina pa sana ako naglaho sa paningin mo. Nakaingos nitong sagot. Di naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya. Di ko talaga lubos maisip kung saan siya kumuha ng lakas ng loob na sumagot-sagot sa akin. Kung titingnan kasi to para napakaamo ng kanyang mukha. Para din itong mahiyain pero kung sumagot-sagot sa akin parang di ako ang amo ha. Sa bagay, hindi pala akong amo niya. Yaya to ni Baby Russell at si Julian ang nagpapasahod sa kanya. Kaya siguro walang galang pagdating sa akin. Lumayas ka na. Layas kung ayaw mo makatikim ng galit ko. Pagbabanta kong wika sa kanya. Pinaningkitan ko pa to ng aking mata tulad sa mga ginagawa ko sa mga naunang nag-aalaga sa akin. Pero parang walang effect sa kanya bagkos. Tinaasan lang ako nito ng kilay bago naglakad patungo sa pagkain na nakapatong sa mesa. Nagbabanta. Paano niya magagawa yung sinasabi niya? Hindi nga siya makatayo. Halos pabalong nitong bigkas pero hindi naman ako bingi para hindi marinig yon. Ano ang sabi mo? Galit kong tanong sa kanya. Talagang sinusubukan ako ng babaeng to. Kung may sakit ako sa puso, baka kanina pa ako inatake. Pambihira. Ngayon na ako nakakita ng kasambahay na sumasagot-sagot at parang di man lang takot na mawalan ng trabaho. Wala po. Sabi ko kumain na po kayo para hindi kayo mag-alala sila Ma'am Julian at ang mommy ninyo sa inyo.
Kagabi pa raw po kayo, hindi kumakain eh. Baka daw po kung ano na ang mangyari sa inyo. Alam niyo ba, nadinig ko, parang gusto na nga po kayong itali eh, dahil sa sobra pong galit niya sa mundo, baka sarili niyo naman ang saktan ninyo. Nakaismed itong wika sa akin. Hindi ko man lang nahihimigan sa boses niya na nag-aalala siya sa akin. Kaswal lamang siyang magsalita at parang marites sa kanto ang tono ng kanyang boses. Hindi niya man lang naisip na posible akong magdamdam sa sinasabi niya ngayon. Isa pa, anong palagay ng pamilya ko sa akin? Isang baliw? Ganon na ba kalala ang tingin nila sa akin? Hindi na tuloy ako nakasagot pa sa kaharap ko. Parang gusto ko nang sukuan ang kakulitan nito eh. Tsaka sir, hindi niyo po ba naaamoy ang kwarto ninyo? Ang baho kaya? Kanina pa nga ako nagdududuwal eh. Tinitiis ko lang. Kailan ba huling nalinisan tong kwarto ninyo? Muling bigkas nito. Talagang ipinakita pa niya sa akin na tinakip niya ang kamay niya sa kanyang ilong. Parang diring-diring nililibot ang tingin sa paligid. Kung nakakatayo lang ako, kanina ko pa to kinaladkad palabas eh. Lahat na lang napapansin. Buti na pagtsaga ni Julian ang ugali ng kutong lupa na to. Kasalanan ko rin naman kasi. Hindi ko pinapalinis tong kwarto ko kaya't siguro nangangamoy na. Bihira lang din akong maligo dahil nga hirap akong kumilos at ayokong pinagsisilbihan ako. Akin ang pagkain para tumigil ka na. Sumusuko kung wika sa kanya. Di nakaligtas sa paningin ko ang pagkislap ng tuwa sa mga mata nito. Para tong nanalo sa loto na ewan. Wala eh. Gusto ko nang lumayas ang babaeng to dito sa kwarto ko. Rosita's POV. Masasabi ko na maswerte ako sa aking mga amo. Broken-hearted pa si Sir Demetrio nung na-hire niya ako bilang tagalinis ng bahay nila. At ilang buwan na nakakalipas, nakilala ko naman ang asawa niyang mabait na si Ma'am Julian. Galing ako sa malayong probinsya at wala akong choice kundi makipagsapalaran dito sa Metro Manila para makahanap ng trabaho. Kailangan ko kasing tustusan ang pangailangan ng aking pamilya na kabiyatan ng nanay at tatay kong magkalat ng lahi sa sanlibutan. Dahil mahirap na nga ang buhay, anak pa ng anak at dumami pa sa point na halos wala na nga kaming makain. Oo, imbes na nasa school ako sa mga gantong edad ko, wala akong choice kundi ang sumama sa kapitbahay namin na lumuwas ng Maynila. Natatakot kasi ako na baka makapag-asawa lamang ako na maaga kapag magstay ako ng probinsya. Ganoon na kasi ang nangyari sa panganay kong kapatid at ang sumunod sa akin. Kahit minor de edad pa lamang pag-aasawa ng inaatupag para matakasan ang hirap ng buhay. Pangalawa ko sa 13 kaming magkakapatid. Ang ate ko na 1 taon lang tanda sa akin ay nag-asawa kagad ng 15 years old pa lamang siya. At ang sumunod sa akin ay nag-asawa naman last year lang. Ewan ko ba, kababata pa, pero masyadong excited bumuo ng sariling pamilya. Sa bagay, hindi ko sila masisisi dahil gusto lang nila marahil takasan ng hirap ng buhay. Pero, iba ako. Ayokong sundan ang yapak nila. May pangarap ako at kaya ako nagtatrabaho dahil gusto kong makakain ng 3 beses sa loob ng 1 araw ang mga magulang ko. Pati na rin ang mga bata ko pang kapatid para naman hindi nila maisip na ang pag-aasawang solusyon para matakasan nila ang hirap ng buhay. Actually, hindi sila Sir Demetrio at Ma'am Julian ang una ko naging amo. Bago ko nakapasok sa kanila, una ako nagtrabaho sa isang pamilya, pero tumakas din ako dahil muntik na akong mapagsamantalahan. Nagbigay sa akin ng matinding trauma pero kailangan kong magpatuloy sa buhay. Hanggang sa nag-apply ako sa isang agency na nade-deploy sa mga kasambahay sa mga mamayayamang pamilya at swerte ako dahil kay Sir Demetrio ako napunta. Wala akong masasabi sa ugali nito. Mabait sila sa aming mga kasambahay at di masyado nakakapagod ang trabaho. Nung dumating si Ma'am Julian, inoferan ako nitong maging yaya ng kanilang anak. Tinanggap ko kaagad dahil sisiw lang naman sa akin ang mag-alaga ng bata. Sa dami ng kapatid kong naalagaan ko na, parang wala na lang sa akin ang ganitong trabaho. Tinaas na rin ito ang sweldo ko na siyang kagad ko namang pinapadala sa mga magulang ko tuwing sahod. Kaya't nasisiguro kong nakakain na ng 3 beses sa isang araw sila nanay at tatay, pati na rin ang 10 ko pang kapatid na nasa poder nila. Hello, narinig mo ba ako? Sabi ko, iabot mo sa akin ng pagkain. Natigil lang ako sa pagbabalik tanaw nang narinig ko naman ang boses ng kapatid ni Ma'am Julian na si Sir Carson. Na-aksidente to dahil hindi sinapot ng girlfriend niya sa kasal nila kaya't mainitin ang ulo. Pati si Ma'am Julian, apektado na sa ugali nito. Talo pang tigre ko magalit.
Simula nung na-aksidente ito, ngayon lang ulit ako nakalapit sa kanya at masasabi ko na ang laki ng pinagbago ng ugali nito. Oo, hindi ako malapit sa kanya noon, pero hindi ko naman to narinig kahit isang beses na sumigaw o magalit. Ngayon lang talaga. Kung noon, gwapong-gwapo ako, dito iba na ngayon. Sobrang haba na kasi ng buhok niya at parang di man lang nadaanan ng suklay. Dagdagan pa ng balbas niyang tumatakip na sa kanyang bibig. Para na talaga siyang ermitanyo. Sa totoo lang, natatakot din ako sa kanya. Kapatid siya ng amo ko at dapat ko siyang igalang pero dahil sakit na ito ng ulo at alam kong palalayasin niya rin to sa kwarto na hindi siya kumakain, tinatagan ko na lang kalooban ko. Nagkukunwari lang naman akong matapang sa harapan niya. Para hindi niya ako mapalayas katulad ng ginagawa niya sa mga naunang nag-aalaga sa kanya. Eto na po sir, saglit lang. Sagot ko naman sa kanya. Pigil ko ang sarili kong mapangiti. Mukhang ako ang nangiwi ngayong araw. Napilit ko siyang kumain at hindi nagawa ni na Ma'am Julian at Madam Juliana. Parang gusto ko tuloy na purihin ang sarili ko habang kinukuha ang isang bowl ng oatmeal at iniabot sa kanya. Subuan mo ako. Pautos na wika pa nito sa akin. Matalim ang mga matang nakatitig sa akin kaya pilit ko itong tinitigan. Kailangan ko pa rin dumistansya sa kanya at baka kung ano na ang gawin niya sa akin. Kanina pa naman to naiinis sa akin. Baka mamaya bigla niya na lang akong saktan. Di ko pa naman nababasa kung ano nga ba ang tumatakbo sa isipan nito. Ha? Teka, ang alam ko, paalang naman na naapektuhan sa inyo. Bakit kailangan pa ng subo-subo? Sagot ko sa kanya. Halos magdikit na ang kilay nito palatandaan na hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Susunod ka ba or kakausapin kong kapatid ko? Nasisantihin ka na lang. Ang dami mong rason imbes sumunod ka sa utos ko. Tsimay ka lang naman bakit pang arte mo? Maanghang nitong wika sa akin. Di ko naman maiwasan na mapangiwi. Na-real talk pa ako na masungit na to. Masakit yun pero wala akong time na magdamdam. Fine. Pero dapat bigyan mo ako ng extra bayad ha? Hindi kita amo kaya't walang dahilan na pagsilbihan pa kita. Sagot ko naman pero sa totoo lamang, sobrang lakas na ng kabog ng dibdib ko. Gusto ko talagang ipakita sa kanya na palaban ako para wag niya na akong pilitin na lumabas ng kwarto hanggat hindi pa siya nakakakain. Ang ginagawa kong to ay tulong ko na lang sa mabait kong amo na si Ma'am Julian. Pinaiyak na naman kasi ng Carson na to Bakit kaya tila iba ang dating ni Rosita para kay Carson? Ang dalaga na kaya ang gagamot sa puso ng binatang nasugatan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.